Makikita sa video ang isang lalaki na hubot-hubad na may hinahabol na bata. Nang mahablot ang bata, winasiwas niya at paulit-ulit na inihampas sa kalsada. Sinubukan siyang pigilan ng isang kapitbahay. Nagsuntukan sila pero di na ito nahagip ng CCTV. Makikita na lang maya-maya na naglalakad ng suspect. Sabi ng manugang ko, wala siyang intensyon sa kriminal. Ang intensyon niya ang bata. Kaya naawa siya sa bata. Kasi kami nagsigawan kami nga tulungan yung bata nga makuha sa tatay. Ngayon, pagpunta niya dyan, pag ano niya sa tatay, siradong-sirado daw ang hawak sa bata. Hindi niya mahablot yung bata. Kaya nang sabi niya, mamaya ka lang. Kinuha niya yung bata, linagay niya sa kabila, akala niya hindi nabalikan, nag-1-on-1 sila. Pero di pa natapos dito ang gulo. Sa isa pang CCTV video mula sa Barangay San Isidro, makikitang binalikan pala ng suspect ang nakahandusay na katawan ng bata at muling pinagsusuntok. Nahinto na lang ito nang sugurin siya ng ilang lalaki sa paligid kabilang ang isang huminto at bumaba sa sinasakyang motorsiklo. Si Sadruddin Samad ang isa naman sa mga kapitbahay na nahagip sa CCTV at nakasaksi sa mga pangyayari. Sa kanyang tansya, wala raw sa katinuan ng suspect na dati niyang nakatrabaho bilang construction worker. Ginan niya. Nagsasapak na ng ginan. Walang awa. Tapos nagtanong pa siya. Dito, maraming tao rito. Nagsabi pa siya na, kaninong anak to? Sinabi ng mga tao rito, sabi niya, anak mo yan. Anak ko pala. Ganyan mo. Nagsasapak pa rin. Hanggang ngayon may trauma pa rin daw sila mag-anak. Anak niya pala ang isa sa mga nakita sa CCTV na hinahabol ng suspect. Diba, nasa punerarya pa sa ngayon ang batang biktima, dito rin ibuburol sa kanilang lugar. Sa isa namang police report ay naka-indicate na dead on arrival sa ospital ang suspect matapos iumpog ang ulo sa pader.